Hello, magandang araw sa inyong lahat. Okay, so ito na naman po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig, dito po sa Munting Tinig Channel. So, kamusta kayo dyan ha? Again, sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, kung nirecommend po kayo ng YouTube, maraming salamat po sa inyo. Huwag nyo naman kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. Pwede rin kayo magpa-member sa ating Munting Tinig community. So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa kasi dito sa Pilipinas, March 26, 2025, tapos oras natin dito is alas 7:15 na po ng gabi. O siguro sa inyo dyan umaga or tanghali, pero dito sa Pilipinas, alas 7:15 na po ng gabi. Sa mga hindi pa nakakain, kain kayo habang nanonood kayo sa akin. Pag-usapan natin ito mga kamunting tinig ha. Oo. So, mayroon tayong nasagap na balita at galing po ito sa Rappler. Okay? At kaya umiikot ang tumbong ng mga Duterte diehard supporters nito. Kasi kaliwat kanan ang mga dagok sa buhay ng kanilang mga puon, no, ng mga Duterte specifically. So, pero bago po 'yan, magpasalamat pala ako sa 122,000 subscribers po natin. So, road for 123,000 ang ating subscriber ngayon. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin mga kamunting tinig. Ayon po sa nabasa po natin, kaya pala nag-apply siguro itong pamilya Duterte sa pamumuno ni Sara Duterte ng legal aid. Diba? Napag-alaman natin na sa interview niya, nagdakdak doon si Sara Duterte na medyo siguro nahirapan sila sa financial, kaya nag-apply sila ng legal aid. Mantakin ninyo mga kamunting tinig. Tanungin nyo ako kung magkano ang bayad sa abogado sa bawat buwan. Grabe ha, ayon po sa source ng Rappler, grabe, nakapanindig balahibo ang bayad nila sa abogado per month. In peso ha, iwan ko lang, di ko lang sure, pero yan po yung nababasa natin sa balita. Kaya nga, di ba, nag-apply sila ng legal aid dahil, or legal assistance or whatsoever, dahil 140 million bawat buwan ang babayaran nila sa kanilang abogado. Kung 140 million, mga kababayan, mga kamunting tinig, ang babayaran ng mga Duterte bawat buwan. Diyos ko Lord, Santissima Trinidad. Grabe naman ang talent fee ni Kaufman. Tibang-tiba naman si Nicholas Kaufman ito. Mantakin ninyo mga kamunting tinig. 140,000 a month. Kaya siguro mag-ikot-ikot si Pulong Duterte sa iba't ibang bahagi ng mundo kasi may mga kinakausap siguro ito. May mga katransaksyon siguro ito para mag-generate po sila ng kanilang pera. Mamumulubi ang mga Duterte nito. No? Mamumulubi. Tapos, pwede pa palang ipa-freeze ang kanilang mga assets ng International Criminal Court pag magsimula na po ang tinatawag na confirmation of charges. Kasi pag matalo po si Rodrigo Duterte sa kaso dito sa International Criminal Court, babayaran niya pa ang mga biktima. Kasi mahalaga sa International Criminal Court ang emotion ng mga biktima eh. Tapos, matibay ang mga ebidensya di umano laban kay Rodrigo Duterte bilang nag-utos ng war on drugs as a commander-in-chief and as a mayor ng Davao. Saan kukuha ang mga Duterte niyan? Mag-compute kayo, ilang bilyon na sa loob ng 8 taon. 8 to 10 years na paglilitis. Pag halimbawa, matuloy itong trial na ito. Kasi nakalagpas na sa pre-trial chamber, so confirmation of charges na lang sa September 23. At ang babayaran po, sa abogado every month, estimated 140 million. Hindi tayo nag-imbento niyan ha. Hindi tayo nag-imbento. Yan ay balita mula po sa Rappler.
Kung totoo man ito o hindi, pinagdidiskusyonan natin. Okay? Pero, grabe kung totoo ito. Ubos ang pera ng mga Duterte dito. Tutulungan pa kaya sila ng kanilang mga kaibigan? Ha? Tutulungan ba sila ng mga sumisigaw na ibalik si Tatay Digong Duterte nila sa Pilipinas? At yan daw po ay mangyayari sa March 28. Yung mga nagsisigaw dyan na mga maisog, tutulungan nyo kaya si Rodrigo sa bagay, mga OFW hindi nga magpapadala sa mga pamilya nila kasi uunahin pa nila bigyan ng tulong si Rodrigo Duterte dahil yun pala ay mga kalaki ang babayaran nila every month. Mantakin mo, 140,000 or million. 140 million. Tapos, Ginoo ko Lord, paswelduhan lang si Sara Duterte na hindi nagtatrabaho kasi lilayasan na ang Pilipinas. Kaya hindi nakikita ni Sara Duterte ang development dahil wala man siyang pakialam sa mga programa ng gobyerno. Pero ito talaga, dagok talaga to. Kaya magtataka kung nakasurvive, itong si Rodrigo Duterte sa mga buwan, taon ng kanyang paglilitis, pag nasimula na after confirmation of charges, mag-isip-isip na kayo saan sila kumukuha ng pera. Saan sila kukuha ng pondo. Given, halimbawa, matuloy ang trial after confirmation of charges sa September 23, 2025. Saan kaya sila kukuha ng pondo? Sino ang magpupundo sa kanila? Sino ang tutulong sa kanila? 140 million yan eh. So kung wala silang ibabayad sa abogado, halimbawa, nag-hire sila ng mga foreign lawyer, eksperto sa International Criminal Court, iiwanan ng abogado yan. Alangan naman ililibre ng mga puti yung kanilang serbisyo. Maniwala kayo, libre ni Nicholas Kaufman yan. At saka yung kasama ni Nicholas Kaufman, yung kanilang professional fee. Sino ang maglilibre ngayon ng professional fee? Acceptance fee pa lang nga siguro. Dito nga sa Pilipinas, ang mahal-mahal na. How much more pa kaya kung abroad, i-convert mo sa peso yan. Euro yan eh. Netherlands. Grabe. Nakakalula. Oo, nakalula. O siguro, inaabangan naman to ng mga Duterte. Siguro nakaprepare sila. Sa kabila ng pagdadrama nila, na sila po ay mahirap lang. Na sila po ay simple lang ang pamumuhay. Simple ba yan na si Pulong tatravel siya sa 16 na bansa sa loob lamang ng 2 buwan? Ayon po yan sa kinonfirm na travel clearance na pinirmahan po ni Speaker Martin Romualdez at inihayag po ng Secretary General ng House of Representatives na si Velasco. Kung totoo itong mga source na ito, na 140 million a month ang ibabayad sa abogado dyan sa kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC, mamulubi to. Sa bagay, sabi nga ni Rodrigo Duterte noon, nag-joke-joke siya na mahirap siya, pero mayroon siyang 5 billion pesos. Sa bagay, 5 billion, i-divide mo sa 140 million. O ilan kaya yan? Plus, may mga uto-uto pa na mga umaasa na malakas pa ang mga Duterte, so bibigyan sila ng financial help. So dyan siguro papasok yung mga natilungan ni Digong Yung iba dyan, mga opisyal pa ng gobyerno. Tutulungan kaya. Si Robin siguro aambag yan ng pangbayad niya. Halimbawa, si Mel Daldea. Dami mga kaibigan ni Rodrigo Duterte. Pero,
Diyos ko, Lord. Paano na lang pala kung halimbawa wala silang 140 million a month? Siguro isa, dalawa, o 5 buwan pwede nila mabayaran o 1 taon. Pero 1 year, okay? Malaki na yun. 10 taon ang expected sa trial. O, every appearance siguro. Kasi siguro, yung balita na sinabi ng Rappler, estimated yon. O, every, what they call this, every month, 140 million kung sa Philippine peso. Di natin alam kung ano pa yung mga kwan dyan, kung ilan ba yung appearance. Hindi natin alam kung ngayon na sila nag-uumpisa ng bayad nung tinanggap ni Kaufman. O, hindi man pwede yun na libre. Na maniwala kayo na libre. O, di ako maniwala na libre yun ng abogado. Pero nag-apply sila ng legal aid. So, hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari dyan kasi kung halimbawa makakuha sila ng suporta, siguro mabawas-bawasan ang kanilang bayarin sa abogado. Si Kaufman pa lang yun. Or halimbawa, 3 or 5 ang kanyang defense, for example. Kasi si Kaufman pa lang naman yung ating mga nakilala. O halimbawa, 5 or 3 sila sa legal team ni Sara Duterte. Di siguro hati-hatiin nila yung 140 million. O, iba siguro yung lead counsel, tapos yung sunod-sunod medyo mababa. O, iba siguro. Pero estimated ng Rappler, ayon siguro sa source nila, 140 million a month. Ang kinakailangan na i-prepare ng mga Duterte, dyan po sa hearing sa International Criminal Court. Grabe, no? Mga kamunting tinig. Mga kababayan, mga minamahal kong mga kababayan dyan, ito ang problema ngayon ng mga Duterte. Sa bagay, marami naman yang mga kaalyado sa politika. Abangan natin kung tutulungan siya ng mga kaalyado na sa politika. Ang problema, parang wala nang sumusuporta sa mga Duterte dahil imagine pag lumapit ka sa mga Duterte, mawawasak talaga pangalan mo sa politika. Kasi unang-una, mayabang, sarcastic, siya lang yung palaging tama. Ako, ganyan palagi, narcissistic. Pero, balik tayo sa pinag-uusapan po natin, mga kamunting tinig, kung totoo man ito, ay abay, mamumulubi ito. Si Rodrigo Roa Duterte, lahat ng kanyang mga ari-arian, sisilipin yan ng International Criminal Court. Bakit? Kasi, ang purpose na bakit lumabas itong issue na ipa-freeze ang assets ni Rodrigo Duterte habang nililitis ang kaso niya pag masimulan na, dahil pag makonvict si Rodrigo Roa Duterte, babayaran niya, itong mga biktima. Depende po sa veracity ng epekto sa kanila. So, maglalabas na naman sila ng pera. Maglalabas naman sila ng pundo. So, that is the main reason why na lumabas itong issue na baka ipa-freeze. Pero may balita tayo na nasagap na kahit ano daw po ang mangyari, haharangan daw po ng gobyerno yon. So, hindi daw papayag ang gobyerno na ipa-freeze ang assets ni Rodrigo Roa Duterte. Pero, wala pa tayong confirmation dyan. Alam mo naman, diba? Ang daming mga fake news ngayon. Kailangan i-verify natin yung information na yan. Halimbawa pala maglabas ng order ang International Criminal Court na lahat ng assets ni Rodrigo Roa Duterte ipa-freeze yan. Dahil in preparation po yan sa maaaring i-compute na danyos na ma-receive ng mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, pero ang malinaw ngayon, 140 million a month ang ibabayad di umano sa abogado. May katotohanan kaya yan? Ha?
Saan kaya kumukuha ang Rappler ng kanilang source? Siguro tinanong nila siguro si Kaufman, no? Oo, tinanong nila siguro si Kaufman, si Nicolas, tapos siguro may nabanggit na hindi lang natin na nakuha o whatsoever. Pero ito yung sources. Ayon po sa Rappler, for 140 million. Actually, marami ng mga nagpo-post niyan eh. Okay? Marami na po mga nagpo-post diyan tungkol po sa 140 million na maaring legal fee ni Kaufman. So, mamulubi itong mga Duterte na to. Ang masakla pa dyan, pag halimbawa, hihingi sila ng tulong sa mga kalyado nila, pagdating dyan, wala nang tutulong sa kanila. Wait lang ha, wait lang. Mamumulubi talaga. Oo, mamulubi talaga kasi no, it is not. Wait. 140 million a month yan eh. Wait lang guys ha. Oh, para at least klarong-klaro sa inyo, no? Yan ang iaano natin. Para hindi tayo mabutasan. Alam mo naman, ang mga Duterte diehard supporters, sobrang kwan, no? Sobrang mga mitikuloso na wala sa lugar. 140 million, Diyos, ginoo ko pa to. And ito pa ha, na-file na ng prosecution ang 181 items na mga ebidensya laban kay Rodrigo Roa Duterte. Okay, doon sa International Criminal Court. So abangan natin dyan, Diyos ko Lord, kung totoo po yung 140 million na babayaran ng mga Duterte. Ano yan ha? Lawyer's fee yun. Ano na lang kaya? Pero sige lang, marami namang pera yan ng mga Duterte. Sisiw lang yan sa kanila. Di ba guys? Sisiw na yan. 140 million a month? Oh, ito ha. Ayon sa Rappler, ayon po sa Rappler, mga kamunting tinig, maaaring abutin daw ng $2.5 million. So yung $2.5 million, i-convert mo sa Philippine peso, aabot daw po sa 140 million ang attorney's fee ni Nicolas Kaufman. Attorney's fee ng lead counsel yan ha. Oh, tapos yung mga attorney's fee pa ng dalawang abogado. So ibig sabihin 3. Kaya humingi sila ng legal aid sa International Criminal Court. Oh, dahil ubos lahat ng pera ng mga Duterte sa pagtatanggol kay Digong. Oh, yan ang mga speculation. Could that be the reason? Yan ba yung dahilan kung bakit humingi si Sara Duterte ng tinatawag na legal aid sa International Criminal Court? Plus, ito ba yung rason na sinabi ni Sara Duterte na hindi na po makakabalik si Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas? Dahil, inaano nila, kung baga, siguro nawawala na sila ng pag-asa, no? Then Sara also had announced that they would apply for a legal aid with the ICC. No one knows how much Kaufman charges for lawyer's fee. Pero, merong mga haka-haka, merong mga speculation na aabot po ng $2.5 million or equivalent to 140 million a month. Ang ibabayad pa lang kay Nicolas yan. Iba pa yung ibabayad sa dalawa pang mga abogado. O, mga Duterte diehard supporters, narinig nyo na ba yung balita na yan? Ay, sabihin naman ng iba, kawawa na naman si Digong. Huwag kayong maawa.
Yung anak niya nga, magta-travel pa eh. 16 na bansa sa loob ng 2 buwan. So, ayan yan po ang ating balita ngayong hapon. At kayo po ang mag-comment kayo dyan kung sa tingin nyo saan kaya kukuha ang pamilya Duterte ng pangbayad nila sa abogado. Okay? Ano kaya ang mga remedy na gagawin nila? Mag-grant kaya yung legal aid na in-applyan nila sa International Criminal Court? Kaya sila nag-apply dahil alam nila na mahal po ang bayad. Lead counsel pa lang, 140 million estimated po dyan pa lang how every month. Monthly. Ay, nako. Sige, kaya pala mag-donation drive ang mga Duterte supporter para lang siguro may pera ang mga Duterte pero ipatayin nila sa gutom ang mga pamilya nila. Mga mango ng mga DDS. Huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe kung bago pa lang po kayo dito sa ating Munting Tinig channel. Maraming salamat. Adios. Have a nice day. And mabuhay po tayong lahat. Stay tuned sa mga susunod po natin na mga upload video, mga reaction, and live streaming. Bye!